Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Come and meet our friendly staff on our two locations at 5581 Victoria Street and 4915 Main Street in Vancouver. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Malapit lang i-deklara kontrolado mga aspiring candidates galing sa iba't ibang samantala ang mga tagahanga sa isang masayang concert. May isang linggo pa kayong natitira pa. Merry Christmas po mga kabayan! Welcome to Philippine News Canada Christmas Special. Ako po si Melanie Bernal. Naging matagumpay ang aming bawat episode nitong nakaraang buwan dahil sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming programa. Bilang special na episode ng PNC para sa linggong ito, balikan natin ang mga pangunahing kwentong aming naibalita sa buong sambayan ng Pilipino dito sa Canada nitong mga nakaraang buwan. Ito ay mga bigating balitang nasagap ng aming news team simula second quarter ng taong 2014. Sa loob ng halos isang taon, naging kasama namin kayo sa aming programa. Bilang pagbalik-tanaw sa mga pangyayaring naganap sa ating komunidad nitong mga nakaraang buwan, nais kong ihandog sa inyo ang aking PNC Year-End News Compilation. Panoorin natin ang mga ito. Muli na namang idinaos ang Pista ng Bayan sa Slocum Park upang gunitain ang ika-116 Philippine Independence Day celebration. Balikan natin ang mga highlights sa naturang okasyon. Nandito po tayo ngayon sa Slocum Park sa Vancouver para i-cover ang Pista ng Bayan for Community Service. At nakikita nyo po ngayon, nag-uumpisa na ang kanilang program, pero maya-maya po ipapakita namin sa inyo ang parade na naganap kaninang umaga. Abangan nyo po. Masaya at makulay ang ginanap na Fiesta ng Bayan sa Slocum Park noong nakaraang linggo kung saan dinuluhan ito ng mga Pinoy dito sa Lower Mainland. Ang naturang okasyon ay isa sa pinakamalaking selebrasyong ginaganap bawat taon dito sa Vancouver na may kaugnayan sa paggunita sa kalayaan ng Pilipinas. Dumating sa nasabing okasyon ng mga kilalang personalidad at mga individual ng Filipino community dito sa British Columbia, ang mga immigrant service providers, Filipino associations, club and non-profit organizations, Filipino business establishments, mga religious groups, at mga community service-oriented organizations. Of course, I would like to acknowledge all our special guests today. From three levels of government, we have representatives from the federal, from the provincial, and from our local city here in Vancouver. So big thank you to all of you, to MP Wayang, to MP Don Davis, to Minister Suzanne Anton, to our councilor, to the representative of Ms. Mabel Elmore, and of course this morning I saw Senator Yona Martin. So big thank you to all of you for gracing this occasion and of course for honoring us with your presence. Happy to be here. Happy Independence Day, Vancouver and Canada and of course the Philippines. Maligayang Kaarawan ng Kalayaan, Pilipinas.
especially here in Vancouver. Thank you, Balitang Canada, Balitang Vancouver. Isang masayang multicultural day celebration ang ipinagdiwang ng Holy Cross Regional High School. Ano ba ang pangunahing layunin ng programang ito sa mga estudyante at mga guro ng nasabing paaralan? Panoorin natin ito. Naging masaya ang Multicultural Day celebration ng mga estudyante sa Holy Cross Regional High School na ginanap kamakailan lang. Ito ay dinaluhan din ng mga guro at mga magulang na tumulong na rin upang maging matagumpay ang naturang okasyon. Ang Multicultural Day ay isa sa pinaka-importanteng programa ng naturang paaralan kung saan nabibigyan ng mahalagang importansya at atensyon ng iba't ibang kultura at mga estudyanteng galing pa sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Isang magandang layunin ng selebrasyong ito ay ang fundraising campaign ng mga estudyante upang makatipon ng pondong pinansyal para ipagpatuloy ang mga programa ng angkop na pinapangunahan na rin ng mga guro at piling mga estudyante ng Holy Cross Regional High School. Nagpakita rin ng iba't ibang talento sa pagkanta, pagtugtog ng mga musical instruments at pagsayaw ng mga estudyante sa isang ethnic talent showcase na ginanap bilang highlights ng naturang selebrasyon. Sa unang Vancouver Zombie Walk, pinagdiwang ng mga panatiko, mga enthusiast at mga sympathizers. Ating silipin ang iba't ibang mukha ng mga buhay na zombies sa Vancouver. Magandang araw po sa inyong lahat. So nandito po kami ngayon sa downtown at nakikita nyo naman napakaraming tao sa aming background dahil ito yung kanilang zombie walk. Ano, kumusta Mel? Marami ka ba nakita mga zombie? Oh my gosh, nakaka-amaze. Para talagang nasa Walking Dead show talaga tayo. Oo, ang dami nakakatakot. Yung mga costume na talagang pinagpursigihan nila yung kanilang mga prosthetics, yung mga blood. Naku, nalagyan na nga ako ng stain sa likod eh. Sayang hindi kami nakapag-costume. Pinagdiwang ng mga horror fanatics at mga taong mahilig sa kakaibang adventure na mga kababalaghan at mga katatakutan ang taunang Vancouver Zombie Walk noong nakaraang Sabado. Ang mga dumalo ay nagsuot ng iba't ibang nakakatakot na muka at mga costumes na mga kilala nating characters sa mga horror movies na may layuning manakot sa mga manunood habang ang parade ay ginaganap. Ating tunghayan ang mga naging kaganapan sa nasabing okasyon. This is our third time. Third time. Yeah. Wow, it's amazing. Are you guys enjoying it? Oh, This was so much fun. Tons of fun. It's a lot of fun. What's your costume last year? The last time we came here, he was a zombie tourist, and I was a head cramp zombie from Half-Life 2. Okay, what do you guys think that you guys like want a character this year? More gore. More gore. Not gory enough. Okay, thank you so much. Thank you. Right now? Oh yes. Do you have friends that I have a few. They're probably somewhere up ahead. Oh, you have to. I got stuck. People wouldn't stop taking pictures. So. Oh, I see. Have fun. Thank you so much. Thank you. Cheers. Ang nasabing parade ay nagsimula sa Vancouver Art Gallery, alas 4 ng hapon, at ito ay dumaan sa Georgia Street patungong Robson at Denmark Street bago tumulak patungong Sunset Beach na matatagpuan sa English Bay, kung saan ginaganap ang iba't ibang bahagi na nakakatakot ngunit masayang programa para sa mga Vancouverites at mga turista. Pero sa lahat ng tao nandito, for sure nag-e-enjoy sila. Sa mga hindi nakapunta, too bad sa inyo lahat. Yeah, so next year, siguraduhin nyo na pumunta kayo at Yes. mag-costume kayo para naman exciting, di ba? Sana po nag-enjoy kayo sa inyong nakita. Ako po si Charlene Ocampo. Ako po si Melanie Bernal, nagre-report para sa Philippine News Canada. Majority ng mga guro sa BC ay payag na paigtingin pa ang kanilang kilos protesta kung patuloy nang babaliwalain ng gobyerno ang kanilang hiling. Lalo pang lumakas ang puwersa ng mga miyembro ng BC Teacher Federation na isulong ang kanilang adhikaing makamit ang kanilang mga demand sa gobyerno ng British Columbia nang magkaisa ang mga ito na maglunsad ng mas malawakang pag-walkout at full-scale strike sa buong probinsya sa mga susunod na mga araw kung patuloy pa rin babaliwalain ng gobyerno ang kanilang mga hiling. Ayon kay Jim Aker,
President of BC Teachers Federation, lumalabas na 86% sa mga guro ay pumayag na paigtingin pa ang kanilang kilos protesta laban sa gobyerno ng BC at ang mga ito ay handang maglunsad ng mas malawakang strike anumang oras kung kakailanganin. Pero ayon din sa kanya, ang problemang ito ay malulutas lamang kung ang gobyerno at ang BCTF ay magkasundo sa pamamagitan ng isang collective bargaining argument at mapakinggan ang kanilang mga hiling sa dagdag sahod, solusyon para sa staffing levels, class composition at provision of more learning facilities para sa mga mag-aaral. Dagdag pa ni Aker, malaki rin ang kanyang pasasalamat sa patuloy na suporta at pag-unawa ng mga magulang at mga estudyanteng apektado sa problemang ito dahil sa kanilang isinusulong sa ngayon ay hindi lamang para sa interes ng mga guro, ito rin daw ay para sa kaunlaran ng edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral. Government was bargaining in bad faith with us, they had no intention of coming to an agreement with us, but what they wanted to do is provoke a full-scale strike for their own political gain to turn public opinion against us. Pinaigting pa ng Canada ang kanyang kaugnayan sa Pilipinas para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng dalawang bansa sa pamamagitan ng isang trade mission na ginanap noong nakaraang linggo. Ating alamin ang buong kaganapan sa report na ito. Isang trade mission na pinangunahan ni Canada Minister of International Trade na si Honorable Ed Fast ang ginanap sa Pilipinas noong nakaraang July 21st to 22nd upang paigtingin pa ang programa at interes ng Canada sa agriculture, defense, information and communication technologies, and sustainable technologies sector. Habang nasa Maynila, nakipagkita si Minister Fast kay Gregory Domingo, the Philippine Secretary of Trade and Industry, kasama ang iba pang mga senior business leaders ng bansa upang pag-usapan ang iba pang mga opportunities at paraan upang mapaunlad pa ng Pilipinas ang kanyang domestic and international economic development, trade and investment sa pamamagitan ng tulong at pakikipag-ugnayan sa bansang Canada at sa mga Canadian companies. Naging highlight din sa trade mission na ito ang pagpapatibay pa ng kaugnayan ng Canada sa iba pang mga bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations kung saan miyembro din ng Pilipinas. Mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansang miyembro ng ASEAN dumating sa Vancouver. Ating alamin ang mga layunin sa naturang pagbisita ng nasabing grupo sa report na ito. Isang matagumpay na pagsasapol ang ginanap ng nakaraang linggo sa pagitan ng tanggapan ni Premier Christy Clark at ng mga miyembro ng delegasyong binubuo ng mga matataas na opisyal galing sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations na pinamumunuan ni Dr. Lim Hong Hin, Deputy Secretary General ng ASEAN. Ang nasabing delegasyon ay dumating sa bansa upang paigtingin pa ang kasunduang may kaugnayan sa pagpapalugo ng industriya sa liquefied natural gas o LNG ng bansang Canada sa pamamagitan ng programang The ASEAN Economic Ministers Roadshow to Canada na inorganisa at pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs, Trade and Development. Ang ASEAN ay isang political and economic organization ng mga bansang binubuo ng Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam. Ang mga bansang ito ay kasapi bilang kaika-6 na rehiyon sa buong mundo kung saan ine-export ang iba't ibang produkto ng British Columbia na umaabot sa $672 million noong nakaraang taon. Tumataas pa rin ang posibilidad na ang mayong volcano sa Albay ay maaaring sumabog anumang oras sa mga darating na araw. Pamunuan ng probinsya, patuloy pa ring inililikas ang mga residente at mga alagang hayop na nakatira sa paligid ng nasabing bulkan. Bilang bahagi ng disaster and rescue operation sa Albay, inilikas na ng gobyerno ang mga alagang hayop at mga residenteng nakatira malapit sa paligid ng bulkang Mayon. Ito ay dahil sa patuloy na pangambang maaaring sasabog ang nasabing bulkan anumang oras sa mga darating na araw. Ayon kay Provincial Governor Joey Salcedo, sa pamamagitan ng mga reporters ng mga local media, umabot na sa 55,000 katao at mahigit sa 16,000 na mga alagang hayop ang nailikas na sa mga evacuation centers.
Karamihan sa mga ito ay mga alagang aso, kalabaw, baka at mga kambing. Ayon sa report, pinangangambahan din na sa ngayon na ang matinding pagbuhos ng ulan ay maaaring magdudulot pa ng mas malalang problema na siyang maging dahilan ng tuluyang pagsabog ng nasabing bulkan dahil sa steam explosion at outflow ng magma sa Mayong volcano. Pinakamatindi ang pagsabog ng Mayon noong 1814 kung saan umabot sa 1,200 ang namatay dahil sa lava flow na siyang nagbaon sa buong bayan ng Kagsawa. Noong 2006, umabot din sa 1,000 ang mga namatay dahil sa landslide ng volcanic mud galing sa bulkan ng tamaan ng bagyo ang probinsya ng Albay. Bagong tanggapan ng Philippine Consulate sa Vancouver, binuksan na. Inauguration ceremony ginanap noong nakaraang linggo. Narito ang report. Formally inaugurating the office of the Philippine Consulate General in Vancouver. Binuksan na ang bagong tanggapan ng Philippine Consulate dito sa Vancouver noong nakaraang linggo. Isang inauguration ceremony ang isinagawa para sa opisyal na paglipat ng nasabing tanggapan sa bago nitong lokasyon na matatagpuan sa Canada Place dito sa Vancouver. Ang inauguration ceremony ay dinaluhan mismo ng mga importanteng personalidad sa politika, mga business elites, mga Pinoy socialites, mga miyembro ng iba't ibang social organizations, mga taga-media at mga ordinaryong bisita na mga kaibigan at mga kaanak ng mga empleyado ng Philippine Consulate dito sa Vancouver. Ang nasabing inauguration ay pinangunahan ni Philippine Consul General Neil Frank Ferrer kasama ang mga kinatawan at mga empleyado ng nasabing tanggapan. Naging pangunahing panauhing pandangal sina Ambassador Petronilla Garcia, Honorary Consul Mr. Ronaldo Apina, Honorary Consul Esmeralda Agbulos, and Minister and Consul General Eric Tamayo. We hope that trade relations will increase because there will be a greater demand for Philippine products to come into the Philippines. And also, culturally, we are very close to each other, so it will be an opportunity for us to even share our experiences, our the technical knowledge, education, many fields. It's really very positive, and in fact the feedback that we have been getting from our kababayan is really very good. They're very happy with the place, and more importantly, they're very happy with the service, which is really now more efficient and very convenient for them. So hopefully we'll be able to sustain a good service to our constituents, of course not just here in Vancouver, but all across Western Canada, because we cover BC, Alberta, Yukon, and the Northwest Territories. Well, basically our staffing pattern is decided by the department in Manila. Right now we already have additional people. We have 2 more people this year. They have joined us, and hopefully by next year we'll have maybe 1 or 2 more people, because not just for the sheer number of people, but because of really the growing demand for consular services within our jurisdiction. Sa pagbukas ng bagong tanggapang ito, hangad ng Philippine Consulate Office na ma-improve pa nila ang kanilang serbisyo para sa mga Pinoy na dito na naninirahan at nagtatrabaho sa British Columbia. Dumadami na ang bilang ng mga international students na dumarating sa Canada upang mag-aral.
Nagpapakita lamang ito na ang kalidad ng edukasyon sa bansa ay mataas at di kalibre. Narito ang buong kwento. Tumaas na ng 26% ang bilang ng mga study permits para sa mga international students ang naaaprubahan ng gobyerno simula noong 2012 hanggang sa kasalukuyan. Simula Enero hanggang Setyembre nitong taon lamang, umabot sa 103,999 study permits ang naipamigay ng gobyerno para sa mga international students at karamihan sa mga ito ay galing pa sa mga bansang People's Republic of China, India, South Korea, France at United States of America. Ang statistic na ito ay nagpapakita lamang na dumadami na ang bilang ng mga estudyanteng galing pa sa ibang bansa ang naniniwala sa mataas na kalidad ng edukasyon sa Canada. Samantala, ayon sa report ng Foreign Affairs and Development Canada, tinatayang umaabot sa $8 billion ang naiambag ng mga international students sa ekonomiya ng bansang Canada. Makalipas ang isang taon, ano ba ang nangyari sa mga naging biktima ng Bagyong Yolanda o Haiyan sa Pilipinas? Gaano ba katindi ang trauma at epekto ng nasabing sakuna sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas? Isang taon na ang nakalipas ng wasakin ng Bagyong Yolanda ang silangang bahagi ng Visayas sa Pilipinas na nangyari noong November 8 ng nakaraang taon. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malagim na bangungot sa maraming mga kababayan nating mga Pinoy na naging biktima ng nasabing delobyo. Ngunit matapos ang isang taon, ano na nga ba ang nangyari sa mga kababayan nating sinalanta ng nasabing trahedya? Ayon sa mga kritiko, hanggang ngayon ramdam pa rin ng mga taga-Tacloban ang matinding kahirapan sa kabila ng milyong-milyong relief at financial assistance na natanggap ng Pilipinas galing sa ibang bansa para sa biktima ng Yolanda o Typhoon Haiyan. Marami naman daw sa kanila ang nakatanggap naman ng tulong galing sa gobyerno, ngunit ayon sa iba, kulang pa raw ang mga ito upang tuluyan na silang makabangon mula sa pagkawasak ng kanilang mga pangkabuhayan at mga ari-arian. Bilang paggunita sa trahedyang nangyari, nagsindi ng mga kandila at nag-alay ng misa ang mga residente ng Tacloban sa probinsya ng Leyte noong nakaraang linggo upang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga libo-libong mga namatay sa nasabing trahedya noong nakaraang taon, kung saan karamihan sa kanila ay inilibing na lamang sa mga mass graves na hindi na nakilala pa ng mga kaanak dahil sa sobrang dami ng mga naging biktima. Ngunit kasabay din sa okasyong ito, sinalubong naman ng mga protesta at batikos ang pamahalaang Aquino dahil daw sa mabagal na pag-usad ng mga rehabilitation, reconstruction at restoration projects ng gobyerno para sa mga nasalantang komunidad. PNT Singing Idol Search nagsimula na. Para sa mga interesadong sumali, alamin ang mga detalye para sa nasabing competition sa report nito. Magsisimula na ang Season 7 competition para sa Pinoy New Talent Singing Idol Search sa buong Canada. Ang prestihiyosong talent search na ito ay para sa mga Pinoy na mahilig kumanta at may ambisyong madiskubre ang kanilang talento sa larangan ng music and entertainment industry. Kung kayo ay interesadong sumali, mag-audition na. Maaaring pumunta lang sa Rayford Studio na matatagpuan sa 109-13060 80th Avenue sa lungsod ng Surrey. Pwede nyo ring ipadala ang inyong video link sa rayford@gmail.com o ipadala ang inyong DVD copy sa Rayford Publishing sa 9955 149th Street, Surrey, British Columbia. Para sa dagdag na impormasyon, tumawag lamang sa 778-319-1725 o sa 604-588-6397. Mahigit sa 1,000 mga childcare spaces ang bubuksan na sa British Columbia sa susunod na pasukan. Ito ang naging resulta ng major capital funding na ipinamahagi ng gobyerno para paigtingin pa ang early childhood education sa probinsya. Narito ang report. Dahil sa major capital funding galing sa gobyerno ng British Columbia, umabot sa 1,006 na mga childcare spaces ang nakatakdang buksan sa publiko sa susunod na pasukan. Ito ay pinatayo sa 28 mga komunidad sa probinsya gaya ng Surrey, Fort St. John at Langford kung saan kulang ang mga facilities para sa nasabing programa.
Ito ay binalita sa publiko ni Children and Family Development Minister Stephanie Cadieux and Aboriginal Relations and Reconciliation Minister John Rustad sa isang pagtitipon na ginanap sa Victoria Native Friendship Center kamakailan lang. Noong nakaraang buwan ng Mayo lamang nitong taon, hinikayat ng gobyerno ang lahat ng mga childcare operators na mag-apply para sa government major funding upang makapagpatayo ng mga lisensyadong childcare spaces sa mga nabanggit na mga lungsod. Bilang handog ng Philippine News Canada sa inyong lahat, kami ay magbibigay ng special Christmas segment. Ipadala lamang po sa aming programa ang inyong mga Christmas greeting videos para sa inyong mga friends, families, at syempre mga lovey-doves dahil kami ay napapanood na nationwide. So ano bang hinihintay nyo? E di mag-selfie video na kayo at ipadala sa charleneocampo.pnc@gmail.com. Hi! Hello Philippines! Thanks for Philippine News Canada for picking my video. I just wanna say greetings to my family there in Philippines. The Jestro family, and Happy New Year and Merry Christmas to you all. Thank you. With my friends, there you go, Annie, Jocko, and Joselito. Sorry. And he's really cold. Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, it was awesome. Look at this. Hi guys, I'm Annie. I'm Joko. And we're from Vancouver, Canada. We just want to greet our family and friends Merry Christmas and Happy New Year. Have a good one, and thank you for Philippine News Canada for choosing our video. Bye! Bye! Merry Christmas and Happy New Year sa Maligayang Pasko sa Rayford Media and Philippine News. This is Angelo Siglas. Merry Christmas and a Happy New Year sa mga nanonood ng Philippine News Canada ng Rayford Media Group. This is Larnie from Philippine Canadian Inquirer. Ang mga balitang inyong napanood ay naging bahagi na ng buhay ng mga Pinoy dito sa Canada. Pangunahing layunin ng aming programa ang mapaglingkuran kayong lahat ng tapat, tama at patas na pamamahayag. At bago po kami magtapos, nais lang po namin pasalamatan ang Cabalan Suites Restaurant and Catering sa kanilang napakasarap na pagkain. And sa gumawa ng aming napakagandang set na si Benilda and Rose Fortaleza, and also sa aming napakagaling na director na si Rolly Fortaleza, and sa aming creative editor na si Alvin Barrera. And also sa bumubuo ng Rayford Media Group sa pangunguna ni Ray Fortaleza. Maraming salamat po. And gusto ko rin batiin ng Merry Christmas ang aking pamilya, Bernal family and Forteras family, and also sa lahat ng aking kaibigan, sa mga taong naging parte ng buhay ko. Merry Christmas at salamat. And hindi ko rin pwede itong tapusin ng hindi bumabate. Happy birthday sa aking boyfriend na si Israel Mina. Happy birthday, babe. Come and meet our friendly staff on our two locations at 5581 Victoria Street and 4915 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072.